Good morning mga pare ko. Inaya tayo sa isang breakfast ride. First ride natin to ngayong taon. Ilang linggo na rin kasi walang biyaheng malayo. Panay dito lang, tapos start lang ng motor. Niready ko na rin dito yung bike. Dito ko na pinarada to kagabi. Para hindi na ako mahirapan maglabas. Tsaka para hindi masyado maingay kapag kinold start. Kasi pag nandun sa loob, sobrang ingay nito pag kinold start. Tinatakpan ko na nga lang dito yung pipe para hindi masyadong maingay. Kasi alas 6 pa lang ng umaga to. Baka magalit yung mga kapitbahay natin. Dito nga medyo bumaba na yung minor. Antayin lang natin mag 60 degrees Celsius to. Pwede na tayong sumibat. Nagre-ready na rin ako dito kung meron pa ba akong nakalimutan. Cellphone, wallet. Tapos nag-load na rin ako ng RFID para dire-diretso na mamaya sa biyahe. Sibat na tayo. Ang first meet-up place namin dito lang sa Petron Genti, tapat ng Phoenix gas station. Medyo malapit lang yun sa akin, para mga 3 to 5 minutes drive lang. Sabi sa akin, Subic daw yung destination nung breakfast ride namin ngayon. Hindi ko alam kung saan banda dun pero tingnan lang natin. At ayun na nga, wala pang 5 minutes, nandito na ako sa first meet-up place sa Petron, tapat ng Phoenix gas station. Nandito sila. First time ko sila mamimit. Nung nakaraang raid kasi nila, nag-iya sila, kaso lang may lakad din ako, so hindi ako nakasama. Tapos pagdating dito, ako na lang pala yung inaantay nila. So medyo nakakahiya kasi first time ko sila ma-meet, tapos ako pa yung late. Yung iba nandun na sa second meet-up place sa kilometer 23, Petron Marilao. Kaya roll out na rin kami doon. Napakaganda ng weather ngayon. Perfect para sa Sunday ride. Naalala ko nung last Sunday pa sana tong ride na to Kaya lang panay ang ulan nun. Tapos ang dami ring ginagawa. Kaya hindi matuloy-tuloy. Buti na lang ngayong araw na to, maganda yung panahon. Nakisama yung panahon. Tapos wala rin akong lakad, kaya nakasama ako dito sa breakfast ride. Nandito na kami sa kilometer 23, Petron Marilao. Sunod lang ako sa kanila kasi hindi ko rin alam kung sino yung mga kasama at kung saan sila nakapwesto. Ito kasing kilometer 23 yung unang gas station pagpasok mo ng NLEX Balintawak northbound. Kaya dito madalas nagmi-meet yung mga grupo bago bumakbak pa norte. Habang inaantay namin dito yung isa pang grupo, nakita ko tong ZX6R na to, poging-pogi. Ito. Ngayon naman, papakita ko kayo ng walang iba kundi kapirasong mahantaan. Huwag mo pa malimutan na lalino
ako sa'yo, wala ka na pakialam. Bakit naging ganito sa maraming dahilan na aking sinataglan. Pagkatapos nga natin gawa ng konting montage yung motor ni Papa Nir, eto na nga yung mga adventure bike. Ang popogi. Take off na sila. Eto, San Fernando na kami. Hindi ko na video kanina yung sa NLEX kasi tinanggal ko yung camera dun sa motor. Baka kasi malaglag. Dito munti ko na masalpok yung barrier. Bulagaan kasi hindi ko rin napansin kagad. Ito yung POV sa likod. Kung mapapansin nyo, sobrang lapit ko na doon sa barrier, di ba? Kabado 20 ako dyan. Kala ko kasi talaga sabit ako eh. Over solid yellow lane pa pala to. Kaso alanganin na kaya diniretso ko na lang. Sakto may nadaanan kami refill gas station dito. Maggagas na rin kami dito. Para diretso na hanggang Subic. 2 bars na lang din kasi yung natitira sa akin dito eh. After namin maggas, diretso na ulit kami dito. Kakanan kami dito, alam ko papuntang Bataan to, Bataan. Dire-diretso to, isang mahabang diretso. Pag pumupunta kasi kami dati ng Subic, SCTEX lang kami dumadaan eh. Bali NLEX tapos SCTEX. Ngayon lang ako dadaan dito sa ruta na to. Tapos dito narinig ko sila sa intercom na hihiwalay na raw yung dulo. So tumigil muna kami dito para mag-gather muna kami lahat. Maganda rin kasi talaga may intercom eh, para na monitor yung ride. Nalalaman mo kung nasan ka, kung lumalayo ka na ba sa grupo. Malaking bagay din talaga. Tapos dito sabi ko kay Papa Ipe, ito naka CX4RR, sa dulo na lang kami. Kasi yung nauuna si J, yun yung nauna, nakakonik ako dun sa intercom niya eh. So bali 3 kami nakakonik dito. Yung isa na kay Junel, yung naka PNR. Sabi ko kahit kami na lang dumulo para nakikita ko rin kung merong maiiwan. Kasi yung iba hindi alam yung daan papunta. Kaya yan, pinauna ko na sila. Tapos ako na lang sa dulo. Tsaka nalalaman ko kasi sa intercom kapag malayo na yung spearhead, nagcha-choppy na yung signal eh. So pagka ganun, medyo hinahataw ko para makakatch up ako sa kanila. Sa part na to, maririnig nyo sobrang lakas ng wind noise eh, di ba? So ito yung mga kailangan nating i-improve sa mga susunod na video. Tsaka yung voice quality, yung video quality, kailangan pa nating i-improve yung mga yan. Sa part na to, nandito na kami sa may bangkingan. May mga konting banking dito. Nawala na rin ako dyan sa sa intercom. So malayo na yung spear niyan, malayo na yung mga nauuna. So umabol kami dito. Dire-diretso lang to eh. Tapos pagdating dyan, kakaliwa na kami dun sa may papuntang SCTEX. Ito na yun. Naabutan ko na sila dito sa intersection. Kakaliwa kami dito, SCTEX na yan. Tapos malapit na yan sa Subic. Siguro mga 15 minutes na lang siguro or 20. Subic na yan. O dito, antayin muna ulit kami. O, titingnan kung may naiwan. Wala naman ang naiwan, so diretso na kami dito. Dito tatanggalin ko ulit yung camera kasi papasok kami ng SCTEX. Ang lakas ng hangin dyan eh. Baka malaglag yung camera. Kaya tatanggalin ko muna ulit. After ilang oras nga dumating na kami dito sa venue. Dito sa Extremely Espresso Cafe. Yan yung page nila, check nyo na lang. Kaya naman hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik pa, tumorder na nga ng makakain. 9 AM na nga rin siguro nito kaya gutom na rin kami. In-order ko yung walang kamatayang boneless bangus. After namin kumain, inikutan ko na nga yung mga motor. Meron dito ng CX-6R na 2025 model. Triumph Bobber. Siyempre, yung pinaka-loyal natin na tropa nandiyan. Meron din ditong XSR 900 2024, Ninja 400, Honda Fury, ito angas ito guys, Kawasaki Z900 RS, BMW F900R, isa pang Ninja 400 dito. At dito naman sa kabilang banda yung CX-6R natin na 40th anniversary.
Isa pang ZX6R kay Je. At isa pang ZX6R dito kay Papa Nir. Itong ZX4RR KRT ni Papa Ipe. ZX10R ni Junel. At saka XSR 900 2024. Yung ibang bike wala dito eh. Kaya ito na lang. After nga namin mag picture nag-roll out na rin kami pauwi para maka-uwi kami ng maaga tsaka makapagpahinga na rin. Tapos konti na lang din yung mga video ko pauwi kasi naloobat na yung camera natin. Isa pa yun sa i-improve din natin na makabili tayo kahit at least 2 extra battery. Tapos isa pang backup na cam, action cam siguro. So ayun na nga, okay naman yung ride, sobrang smooth. Kaso lang nagkaroon tayo ng maliit lang naman na problema na sana naiwasan or nagawa ng paraan. Hindi ko rin naman kasi ini-expect na mangyayari pala yung ganun. So nung pauwi kami, habang nakatigil kami sa gas station, napansin ko yung plaka ko na Yupe. So ito yun guys, pakita ko sa inyo. So ganito yung nangyari sa plaka ko na Yupe. Sobrang lakas kasi ng hangin sa SCTEX eh. So siguro yung plaka ko, gumanyan siya tumupi. Tapos yung bounce niya during high speed, yung clearance na to, umuumpog siguro dun sa gulong. O, kaya ganyan yung nangyari. Lumuwag siguro dyan. Pero ganun talaga eh. Okay na yan, at least safe tayo nakauwi. So ayun, maraming salamat guys sa panonood. Pa-like, follow and share na rin. At sa mga kasama ko sa rides na to, sobrang solid nyo mga parigoy. Bagong kaibigan, bagong kakwentuhan, bagong grupo na sasamahan. At sa pagmumotor naman, hindi naman importante kung maliit o malaki yung bike, mahal o mura. Ang mahalaga, masaya.